Magandang umaga po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 6. Shout out nga pala kay Armando Toquero Manayaga ng Saudi Arabia. Shout out din sa mga Toquero clan, Toquero family, Zambrana family. At sa lahat ng nanonood ng video ito, para sa inyo po ang lahat to. Minsan po ay nabanggit ko po na tayo po ngayon ay Kristiyano, diba? Panahon po ni Kristo ang dapat umiral dahil po turo ni Jesus po kasi wala na po yung Israel, wala na po yung mga propeta. Kumbaga po mayroong time element kasi po yung katotohanan. Ayon po sa Bible, sinulat po, sabi po ng iba, yung iba mga Katoliko, yung sumasamba sa rebulto, sabi ko, nasabi ko na mali yon. Sabi naman ng iba, yung rebulto gawa ng tao. Yung Biblia naman, gawa din naman tao. Opo, gawa ng tao yung Biblia, pero inutos ng ating Panginoong Hesus, isulat. Inutos mga apostol. Pero yung rebulto, walang batayan. Galit pa nga ang Diyos noon yung nagdudulot ng mga bagyo, lindol, yung pagsamba natin sa rebulto. Kasi po, yung pagluhod, pagsamba na yun. Nag-aalay tayo ng bulaklak. Pagsamba na yun. Ang katotohanan po, si Pablo pala, nung nakulong, ang may kagagawa po nun, yung basahin po nila sa gawa, yung gumagawa ng rebulto, humihina yung bintahan nila, rebulto, dahil kay Pablo. Kaya po, siniraan po siya, ay malakas ang pwersa noon sa gobyerno. Kaya, kinulong si Pablo, pinaratangan ng kasalanan na hindi naman totoo. Kaya nakulong ko si Pablo pala. Ang nagpakulong sa kanya, yung gawaan ng rebulto, kasi humina po yung bintahan ng rebulto. Humina yung negosyo. Kaya pinakulong ko si Pablo. So, sa aking pong panood ng debate sa mga television, sa Facebook, isa po napanood ko sila na parehong pastor, debate, mga sikat na pastor, nag-rent pa nga ng venue na mahal, yung Aranita, mahal, milyon yata yun, mahal po yung mga venue gano'n para mag-debate lang, tapos may camera, ipapakita sa television. Yung isa po isang pastor sabi, yung ikapo po na pinagtalo na nila, nagtatalo sila sa ikapo. Kasi po yung ikapo, yung mga member ng kanilang church nila, magbigay daw ng ikasampung bahagi ng kinikita. Pag hindi ito magbigay ng ikasampung bahagi sa kinikita, ay magnanakaw na, sabi ng Diyos. Pero, panahon po ng Israel yun, kasi panahon ng yung ibang pastor po pala, ang tinuro nila, yung turo ni Jesus. Okay? Yung turo po nila, yung paano, yung sinabi ni Jesus na, sa kanyang mga apostol na, kung paano ako isinugo ng aking ama, gayon din isinugo ko kayo. Yun ang tinuro niya, yung mga salita ng apostol, mga sinusulat. Pero sa bigayan po ng ikapo sa koleksyon, doon sila kumukuha sa Israel kay Moises. 10%. Kaya po, yung 10% po, wala na po doon sa panahon ni Jesus na 10% na persahan. At ang pagkakaiba po ng, ito ba, tandaan mo, ang pinagkakaiba nung panahon ng Israel, panahon ng mga propeta, walang bautismo. Walang pagbibinyag sa tubig, gaya ng utos ng Diyos kay Juan. Yun po pinagkaiba. Basta kayong pagbibigay po ng ikapo kung tawagin nila. Yun po, nagdidebate yung mga sikat na pastor ngayon. Yung mga member ng ibang church ng ibang pastor, kaya yumayaman pa sila na may helicopter pa yung iba. Dahil inobliga yung mga member nila na magbigay ng 10%. Pero yung panahon po ni Jesus, Kristiyano na tayo ngayon, wala na tayo sa Israel, wala na tayo sa mga propeta, ay hindi na po pala persahan ang 10%. Magbigay daw ng ayon sa pasya ng ating puso, maluwag. Basahin po natin para po malinaw. Sa ikalawang Korinto po, ikalawang Korinto 9:7. Pakinggan po natin. Ikalawang Korinto ba? O, ikalawang Korinto. Pakinggan po natin. 9:7. Ganito po ang nakasulat.
Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kaniyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yon. Hindi pa napipilitan kasi nga yun yung batas ni Jesus. Walang pirsahan yung maluwag sa puso mo kasi nga iniibig ng Diyos ang nagbigay na may kagalakan. Kasi kung pirsahin mo nga naman yung 10%, nagtatrabaho ka tapos yung 10% ibigay mo sa pastor ninyo, nagkasala ka pa pala kasi nga maano sa loob mo, nagsabi-sabi ka, parang nagpapayaman sila. Kaya po, totoo po yung sinasabi po dyan na mayroon pong nakasulat dyan, binasa ko nung isa kong video na may relihiyon din pala na dadalhin tayo sa impyerno. Kasi nga, sa tuwing nagbibigay ka pala masama yung loob mo. Kaya nagkasala ka pala sa tuwing, kaya maluwag po sa loob. Yun ang turo ni Jesus po. Sa lahat ng ngayon, sa lahat ng mga nagtuturo po ngayon, hindi naman po lahat, mayroon din namang chart na, mayroon din namang pastor na, marami din pong gano'n na, kung magkano lang kaya mong ibigay, pero yung napanood ko sa debate, kumukuha po sila doon kay Moises ng turo pagdating sa bigayan, 10%. Yan. Pero wala na po yun, kailangan magbigay ng katulad ng binabasa ko. Muli po ang inyong lingkod, kumusta po kayo? Ingatan kayo ng Diyos.